Mga kaibigan, isa po magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta ang ating araw? Yan, lagi po ako nangungumusta sa aking introduction. Dahil yun naman po ang nais ko talagang sabihin sa inyo na nawa ay nasa mabuting kalagayan lamang po tayo lahat. Ako po ay nandito sa aking mga apo, kasama ko sila sa kwarto habang naghihintay kami ng sa kanilang mga magulang yan sa aking anak at manugang. Parating na po at ako po muna ang substitute na magbabantay sa aking mga apo, pero pinatulog ko na po sila. Kaya sa oras po nito ay tahimik po ang lahat. Pagpasensyahan niyo po dahil yung tunog ng aircon ang maingay. Wala po ako naririnig na ingay sa labas, yung aircon naman po ang maingay. Magpaganon pa man mga kaibigan, kahit ano man ang ingay ng aircon, ihayaan na lang po natin yan Basta ang mahalaga po ay nagpapatuloy po tayo sa ating Bible reading. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Salamat sa kanyang gabay, patnubay at pagsama ng banal na Espiritu Santo sa buhay ko at sa buhay ninyong lahat na nakikinig. Purihin ang ating Diyos sa oras na ito. Andito na po ang ating pagpapatuloy ng ating Bible reading. Nasa aklat na po tayo ng unang Samuel. Tapos na po tayo kay Ruth kagabi. Ngayon po ay nandito na tayo sa unang aklat ni Samuel. At akin na po itutuloy ang pagbabasa dito sa chapter 1. Ang title po nito, si Elkanah at ang dalawa niyang asawa. Sa Ramataim, Sophim, isang maburol na lugar sa Ephraim, ay may nakatirang lalaki na Elkanah ang pangalan. Siya ay anak ni Jeroham at apo ni Eliu na anak ni Tuhu at apo ni Saul na Efratiyo. Dalawang asawa ni Elkanah, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkanah sa Silo upang sumamba kay Yahweh sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli na sina Ofni at Finis bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elkanah, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penina at mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagaman mahal niya, ay isang bahagi lamang ang handog ang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, ano pat naiiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkanah at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain, bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa akin? Nanalangin si Ana. Minsan, matapos silang kumain sa Selo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdoting Eli. Buong pait na lumuha si Ana at taimtim na nalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung di ringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, iahandog ko siya sa iyo habang siya'y nabubuhay, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing, kaya lumapit ito at sinabi, tama na yan. Umuwi ka na muna, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak, ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po ninyo akong
ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin dahil dito sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin. Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Ang kapanganakan ni Samuel, kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at umuwi sa Rama. Pagkatapos sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Naglihi siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ni Yahweh. Pagkalipas ng 1 taon, si Elkana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Selo upang sumamba kay Yahweh. Sinabi ni Ana kay Elkana, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko nang maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya kay Yahweh at sa templo na siya titira sa buong buhay niya. Sinabi ni Elkana, gawin mo kung ano ang kala mong mabuti. Hintayin mo na siyang maawat at tulungan kanawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya naiwan si Ana at inalagaan ang kanyang anak. Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Selo. Nagdala pa siya ng isang turong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin kay Yahweh. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila kay Yahweh. Ituloy po natin mga kaibigan sa chapter 2, ang pasasalamat ni Ana. Ito ang panalangin ni Ana, pinupuri ko kayo Yahweh dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Kayo lamang ang banal, Yahweh. Walang makatutulad sa inyo, walang ibang kanlungan ang mga matuwid liban sa inyo. Walang maaring magyabang sa inyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog, nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Kaya Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Ganda po ng panalangin ni Ana. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Mapapadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanap ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit na nilikha at sa inyo nasasalig ang lahat ng inyong gawa. Papatnubayan ninyo ang tapat sa inyo, ngunit ang
sa sama ay sasadlak sa hirap, walang maaaring magtagumpay na sariling lakas, lahat ng lumalaban sa inyo ay manginginig sa takot. Kapag pinadagundong ninyo ang mga kulog, hahatulan ninyo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang ninyong hari. Si Elkanah at ang buo niyang sambahayan ay umuwi sa Rama, ngunit iniwan nila si Samuel upang maglingkod kay Yahweh sa pangasiwa ng saserdote. Ang kasalanan ng mga anak ni Eli. Ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh tuwing may maghahandog. Pinapupunta nila ang kanilang mga katulong habang inilalaga ang karni. May dala silang malaking tinidor na may 3 ngipin at itinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayok. Lahat ng matusok o sumama sa tinidor ay para sa saserdote. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sa selo ang mga Israelita. Hindi lamang iyon, bago pa maihandog ang taba ng karne, nilalapitan na nila ang mga maghahandog at sinasabi, hilaw na karne ang ibibigay ninyo sa saserdote, hindi niya kukunin kapag luto na ang ibibigay ninyo, hilaw ang ibig niya. Kapag sinabi na naghahandog na hintayin na munang maihandog ang taba bago sila kumuha, hanggang gusto nila, ganito ang kanilang sinasabi, hindi maaari, bigyan na ninyo kami, kung hindi aagawin namin yan sa inyo. Malaking pagkakasala ang ginagawa nilang ito sapagkat ito ay paglapastangan sa handog kay Yahweh. Si Samuel sa silo. Nagpatuloy ng paglilingkod kay Yahweh ang batang si Samuel. Taon-taon gumagawa ng balabal ang kanyang ina at ibinibigay sa kanya tuwing sila'y maghahandog sa silo. Ang mag-asawang si Elkanah at Ana naman ay laging binibindisyonan ni Eli. Ang sinasabi niya, pagpalain nawa kayo ni Yahweh, naway bigyan pa niya kayo ng mga anak bilang kapalit ng inihandog ninyo sa kanya, at umuwi na sila pagkaraan noon. Nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli, si Anay pinagpala ni Yahweh at paglipas ng mga araw ay nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae, samantalang lumaki si Samuel sa pamamatnubay ni Yahweh. Si Eli at ang kanyang mga anak. Matanda na noon si Eli, umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng turdang tipanan. Kaya pinagsabihan niya ang mga ito, mga anak, nababalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa iyon? Tigilan na ninyo iyan. Masama ang balitang umaabot sa akin tungkol sa inyo. Kung ang isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino ang mamamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala? Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat pinagmatigas na sila ni Yahweh. Si Samuel na may patuloy na lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at kinagigiliwan ng mga tao. Ang hula sa pamilya ni Eli, minsan, si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya, ganito ang pinasasabi ni Yahweh, nakipag-usap ako sa magulang mong si Aaron nang sila'y alipin pa ng Faraon na hari ng Ehipto sa mga lipi ng Israel ay siya ang hinirang kong maging saserdote. Siya ang mga siwa sa altar, magsusunog ng kamanyang at maglilingkod sa akin bilang kinatawan ng Israel, at lahat ng handog sa akin ng mga Israelita ay ibinibigay ko sa kanyang sambahayan. Bakit ninyo pinag-iimbutan ang mga alay at handog sa akin? Mas ginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa akin. Bakit mo sila pinababayaang
sasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog sa akin. Ipinangako ko noon na tanging ang sambahayan mo lamang ang makakalapit sa akin habang panahon, ngunit hindi na ngayon. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Darating ang araw na papatayin ko ang mga kabataan sa iyong sambahayan at sa iyong angkan. Iigsiin ko ang inyong buhay at maaga kayong mamamatay. Maghihirap kayo at di ninyo matitikman ang kasaganaan. Ibibigay ko sa Israel. Paiigsiin ko kung nga ang inyong buhay, hindi ko kayo alisin lahat sa paglilingkod sa altar, ngunit ang ititira ko'y daranas ng katakot-takot na paghihirap ng loob. Mamamatay sa tabak ang magiging bunga ng iyong sambahayan. Bilang katunayan nito, sabay na mamamatay ang anak mong sina Ofni at Finis. Samantala, pipili ako ng isang saserdoting magiging tapat sa akin at susunod sa lahat kong kagustuhan. Bigyan ko siya ng sambahayan na patuloy na maglilingkod sa akin habang panahon sa harapan ng mga haring aking hihirangin. Ngunit ang matitira sa iyong sambahayan ay mamamalimos sa kanya. Magmamakaawa siyang gawing katulong ng saserdote para lamang mabuhay. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan, sa atin pong binasa ngayon. Salamat sa Diyos kasi hindi po uminit yung ating cellphone at andito po tayo sa loob ng kwarto na may aircon. Alam niyo po doon pa lang sa buhay ni Ana, habang siya po iniinsulto ng isang asawa ni Elkanah, si Penina, siya po hindi lumalaban. Nakita ko po yung heart ni Ana doon. Tinatanggap lang niya kahit anong ginagawa ng pag-insulto ni Penina sa kanya o pangungutya, ay tinatanggap lang ni Ana kasi gusto ni Ana magkaroon siya ng anak. So, nakita ko doon na magpapakabuti lang siguro si Ana na lang talaga sa Diyos. Hindi niya titignan ang ginagawa sa kanya ni Penina kasi meron siyang minimiti. Meron siyang gustong hilingin sa Panginoon, isang anak, at yun na po si Samuel. At nung si Samuel ay dinala na niya sa templo, hindi po siya nanghinayang sa kanyang anak. Bakit? Kasi imagine yung anak mo na itatalaga mo para maging lingkod ni Yahweh, o kumbaga inihandog mo kay Yahweh para maghandog sa Diyos. Kaya napakapalad po ng mga magulang at mga anak na nandoon sa templo ang kanilang mga anak at naglilingkod sa Panginoon. At nangyari po ang panalangin ni Saserdote Eli sa buhay ni Ana. Nagkaroon ng anak, naging maayos, at ganun din naman pagdating dito po sa chapter 2 ay kalapastanganan naman ang ginagawa ng mga anak ni Saserdote Eli at nagalit ang Panginoon kasi parang mas pinapaboran pa ni Eli yung kanyang mga anak at gumagawa ng kasalanan at hindi niya po iniisip na nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa ng kanyang dalawang anak. Talagang sumuway. Kaya ang Panginoon ay nagalit at inalis ng Panginoon yung pabor na binigay niya sa sambahayan ni Eli. Yan lang mga kaibigan. Dito po natin tatapusin at kayo na po ang siyang bahalang humingi sa Panginoon din ng kapahayagan sa inyo dito po sa ating binasa. Ang mahalaga po ay nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at sinisikap natin na maunawaan at maliwanagan ang ating isipan, puso sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng Panginoon sa buhay natin mula po dito sa aklat ni Samuel. Mula po sa aklat ng Genesis, nasa Samuel na po tayo, unang aklat ni Samuel. Purihin po ang Panginoon kasi almost 100 days na po tayo sa ating Bible reading. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong pakikinig. Sabi ko nga po, hindi ko po hawak ang inyong mga puso, ang inyong mga isipan, pero kapag kayo po ay nagbigay ng oras sa pakikinig ng salita ng Diyos na ibinabahagi ko dito sa YouTube,
sa pamamagitan ng aking YouTube channel. Pagdating po ng panahon na pinili niyo po yung tama, maalala niyo po ako ay si Nanay Really Mix Content. Siya yung nagtiyaga dito sa YouTube para magbahagi ng salita ng Diyos. At kung isa ka po doon sa nakikinig at nagpapatuloy sa pagkikinig, alam mo, kapatid o anak, pag nasa harapan na tayo ng Panginoon at tayo makaranas ng kakaligtasan at buhay na walang hanggan, maalala po natin yung mga tao na nagpagal sa atin, nagtiyaga na magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya maraming salamat sa buhay ninyong lahat. At ang ating dalangin palagi ay pagpalain po tayo ng ating Diyos sa lahat ng area ng ating buhay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.